Hi guys, this is Ruth once again, and to those who already have subscribed to my channel, thank you. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ito na ang pagkakataon nyo. Just click the subscribe button and the notification bell para ma-inform kayo sa mga latest na updates dito sa aking channel. So for this video, let's talk about on how to apply for a tourist visa to Schengen or to Europe. Since I already had one and I had traveled to Europe, so with this video, I'm hoping to give you an insight on how to process correctly your application for the Europe visa. So, what are we waiting for? Start na tayo! So for today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-apply ng isa sa pinakamahirap na visa. This is the Schengen visa, the Europe visa. So ito na pagkakataon natin guys sa lahat ng gustong pumunta ng Europe. Actually, ang visa ng Europe is hindi mahirap kunin as long as you can prove that you have a strong tie in your home country. You have a very big chance na ma-approve sa Schengen visa. Ano nga ba ang pinaka-importanteng papeles na dapat mong ipasa? First, dapat meron kang completely filled out application form. Makikita natin to sa website. So, ilalagay ko doon sa baba yung link kung saan mo hahanapin yung application. So, the application should be typewritten, hindi pwedeng sulat kamay. Otherwise, ibabalik sa inyo ng agency yung application nyo. And also, sa Schengen visa, wala pong personal interview unlike other visas. So, pupunta ka lang sa VFS, which is their accredited agency to submit your applications for visa. And they will just screen your visa application along with the requirements. Tapos, ipapasa nila ito sa embassy kung saan ka nag-a-apply. So, for our background, meron pong 25 countries na kasama sa Schengen territories. Kasama na dito ang pinaka-popular sa ating mga Filipino, which is France, Switzerland, Netherlands, Italy. Itong mga bansa na to kasama sila. So guys, the visa fee is around 80 euro or 4,500 pesos if you convert it to Philippine peso. So ano nga ba guys ang pinaka-importanting documents? First, bukod sa application form. So required po tayo magpasa ng travel and medical insurance that covers up to 2,500,000 pesos or 30,000 euro in the whole duration of stay sa Europe. And next, dapat valid po ang ating passport within the next 6 months on the intended duration of stay sa Europe. Hindi na rin po required ang 2x2 pictures or whatever pictures. You don't need to submit it kasi when you go to VFS naman, they will get your biometrics and they will take your picture. So, they won't be getting your picture anymore. So guys, itong mga sinasabi kong requirements, ito yung pinaka-mandatory requirements na kailangan mong ipasa. And next requirement is the travel itinerary. So, hindi ka required na mag-book na kaagad upfront ng iyong ticket since hindi pa naman sure kung makakakuha ka ng visa. It's not advisable to book your ticket already since hindi pa naman approve ang iyong visa at may chance na masasayang ticket mo lalo na kapag hindi refundable. So, ang gagawin mo, kukuha ka lang ng flight reservation. Ang flight reservation, magkaiba yun sa booking. Because ang flight reservation, ang mangyayari nun, ibablock lang nila yung seats para sa flight na yon, ibablock lang nila, pero hindi mo talaga siya bibilhin. So, meron din siyang bayad. Usually, ang nagpo-provide nito is mga travel agencies. And the next na pinaka-important is the hotel reservation. So, ang hotel reservation, same lang din siya ng flight reservation. Pwede ka marami namang booking companies online, like booking.com. So, and meron ding pay at the property. Kapag pay at the property kasi, i-enter mo lang yung card details mo, pero hindi naman nila babawasin yun sa card mo. So, usually binabawas nila yung 2 to 3 days before your stay. So, if ever na hindi ka naman sure na doon ka titira sa hotel na yun, pwede mo naman siyang i-cancel anytime. Nahahanapin talaga sa'yo is the itinerary. Ito yung day-to-day itinerary na gagawin mo. In my case, I applied for 10 days visa only, single entry. So,
Doon sa itinerary ko, nilagay ko from day 1 up to day 10 kung ano yung mga gagawin ko, ano mga lugar na pupuntahan ko. And let me remind you guys that in making the day-to-day itinerary, dapat yung country of entry mo, mas mahaba yung nights. Huwag mong tingnan yung days, dapat yung nights yung titingnan mo. For example, you will be staying in Amsterdam and Belgium. So, for 10 days, you should be staying 6 nights in Amsterdam and 4 nights in Belgium. Kung ano yung country of entry mo, dapat yun yung pinakamahaba yung stay mo. Otherwise, palilipatin ka nila ng embassy. For example, nasa VFS ka na nag-handle ng Amsterdam visa, palilipatin ka nila dun sa VFS na nag-handle ng Belgium visa. So, masyadong matrabaho, babaguhin mo lahat, pati yung booking mo, tsaka yung itinerary mo. Bukod doon, pwede ka pang mag-add ng iba, pero ito yung pinaka-mandatory na hanapin nila. First, application form, your passport, your medical insurance, travel and medical insurance, yung hotel booking mo, at ang flight itinerary. Ito yung pinaka-importante na hindi pwedeng mawala. So, kapag may isang nawala dyan, you expect na hindi tatanggapin ng VFS yung application nyo. So, pababalikin kayo, and the worst is, mapu-forfeit pa yung booking nyo sa VFS. And also, let me tell you guys, ang booking sa VFS is hindi po free, may bayad po siya. So, it costs around 1,700 pesos. Kasama na yata yung courier. So, guys, yung mga nabanggit ko, hindi lang yun yung ipapasa mo. Marami pa. Yung sinabi ko, mandatory requirements pa lang yun. So, ano ba yung mga additional documents na kailangan mong isubmit? Of course, yung mga ties mo dito sa home country mo. Like, for example, if you are employed, kailangan mo yung certificate of employment, ang no objection letter from your employer, or a leave form na pinapayagan ka ng boss mo na mag-travel abroad. And pwede mo ring add yung company ID. Also, the form 2316, yun yung ITR mo for the whole year. Hindi naman required lahat na ipasa yun. It's either pwede ka magpasa ng COE, company ID, tapos ang ITR required talaga siya kasi doon mo makikita na may income ka talaga for the whole year. Although sa COE may compensation din naman, pero mas maganda kung kompleto na yung mga ipapasa mo. So, ano pa ba yung ibang proof of ties na pwede mong ipasa kapag ikaw ay self-employed or may business? Of course, kailangan mo ipasa yung SEC registration, yung mayor's permit, yung BIR like COR, pwede mo ipasa yun, and also your income tax return for the whole year. Actually, hindi naman kailangang bonggang-bongga yung, kung self-employed ka, hindi naman kailangang bonggang-bongga yung company mo. Kahit ano, kahit nga sari-sari story, na-approve nila. As long as nakikita nila na may ties ka. So next, ano pa bang pwede mong ipasa? So next, bukod sa employment and business, required kang magpasa ng bank certificate and bank statements. Kailangan 6 months yung statement, and yung bank certificate is valid for 1 month. So, magkano ba dapat yung pera sa bangko mo para makapag-apply ka ng Schengen visa? Actually, the rule of thumb is dapat meron kang around 10,000 pesos per day. Bukod pa yung flight, yung ticket mo and hotel booking, yung 10,000 pesos para lang yun sa day-to-day allowance mo sa pagtutour doon sa Europe. So, hindi lang yun dapat ang laman ng account mo because titingnan din ng embassy kung pag-uwi mo ng Pilipinas, mabubuhay ka pa ba? O dahil pumunta ka ng Europe, pagbalik mo, namamalimos ka na kasi wala ka ng pera. So, yun yung proof of subsistence. Marami pong nade-deny dahil dito. So, probably because ang pinakita nilang bank account is hindi enough para mag-tour sa Europe at kapag uuwi na sila. Pwede mo rin gamitin proof of ties ang senior citizen parents mo. Ipasa mo lang yung senior citizen ID ng inyong parents. So, hindi ko sinasabing yun lang ipapasa nyo. Pang-add lang talaga siya. So, marami ka. Kung ano yung pwede mong ipasa mo na lahat. Kasi hindi mo alam kung kailan iisipin nila na kulang yung proof mo. So, nalungkot ka ngayon kasi akala mo hindi ka na makakapag-Europe kasi kulang yung pera mo. Huwag kang mag-alala. May chance ka pa. Pwede kang magpa-sponsor sa inyong mga relatives or sa inyong boyfriend kung meron man na willing kayong i-sponsor. Pwede po yun.
So, what you need to do is, for example, sponsor mo yung parents mo. So, pasulatin niyo sila ng sponsorship letter. Ang laman lang naman ng sponsorship letter is, sasabihin lang nila kung sino sila, ano ang relationship mo sa kanila, and bakit mo sila i-sponsoran dun sa trip na yon. Second, kailangan nila mag-provide ng financial documents. Instead na ikaw ang magpapasa ng bank statement or whatsoever, sila yung magpapasa. For example, yung parents mo merong business, so sila yung mag-i-sponsor sa'yo. So sila ang magpapasa ng bank statement, bank certificate, ang proof ng business nila, kung saan nila nakuha yung income, and kung ano pa. Or for example, boyfriend mo ang mag-sponsor sa trip mo, same requirements din. Dapat nag-meet na kayo, you have pictures together. Since ang Schengen visa, hindi sila nag-interview bukod sa ibang embassies na tatawag lang sa you through phone para interviewin ka lang. But most of that, hindi talaga sila nag-i-interview ng applicants. So since hindi mo mapuprove, hindi mo pwedeng i-defend yung application mo, kailangan mong gumawa ng cover letter. Doon sa cover letter, doon mo i-explain ng todo-todo kahit ilang page na gusto mo. Pwedeng 1 page, pwedeng 4 pages. Basta doon mo i-prove na nag-a-apply ka lang for tourism. Sa cover letter, ilagay mo kung ano yung mga balak mong gawin sa Europe, bakit ka pupunta ng Europe, or kung yung sa employment mo may kailangan kang i-explain, itodo mo na. At kailangan doon sa cover letter mo, wag mong kalimutang sabihin na uuwi ka pagkatapos ng trip mo sa Europe. Otherwise, kung hindi nila ma-prove na ikaw ay may balak umuwi pagkatapos mo mag-Europe, ibig sabihin, i-deny nila yung application mo, for sure. So guys, please note na yung mga sinabi kong requirements only applies if you're applying for a tourist visa, which is the basic category is type C. So hindi lahat ng type C is tourist visa. Meron ding visit visa. So ang visit visa, meron pong ibang requirements. Mas marami yung requirements nila. And ito yung mga sinasabi ko ngayon, it's only for tourist visa. So if you're planning to apply for a visit visa, try to watch other videos aside from this kasi baka mas makatulong yun kaysa dito. Okay guys, so lahat na siguro ng requirements na pwede nyo ipasa, sinabi ko na. So kung may alam pa kayo na requirements na pwede nyo ipasa to prove na meron kayong strong ties and financially capable kayo to travel, don't hesitate na ipasa nyo po yun. So first, para makapag-apply ka ng visa, hindi ka pwedeng pumunta lang doon tapos sabihin mo mag-apply ka ng. Of course, you need to book for an appointment with VFS. So, hindi po kayo sa embassy pupunta. Sa VFS po kayo pupunta. If you're in Cebu, meron silang branch doon. And if you're in Manila, meron po silang branch sa Eco Plaza sa Makati. So, meron po silang website. Ilalagay ko yung website dito sa baba. To check, i-check nyo yung link para makapag-book kayo ng appointment. So, yung appointment, meron po siyang bayad. If you want a courier service para sa passport nyo, pagbalik ng passport nyo, whether approve or deny, kailangan nyo pong bayaran yun, like 400 pesos yata. So the total fee na kailangan nyong bayaran sa VFS is around 1,700 pesos or 1,900 pesos. So kapag nakapag-book na kayo ng appointment, pwede na kayong tumuloy sa VFS, dalhin nyo lahat ng requirements na na-ready nyo. If you can, leave your things behind, like cellphone. So kung hindi nyo naman kailangan magdala ng mga gamit, iwanan nyo na yung mga gamit nyo since may bayad ang locker sa BFS. So, magdala lang kayo ng ballpen, pinaka-importante. Pwede nyo dalhin yung cellphone nyo pero hindi nyo pwedeng buksan. Kailangan naka-off ang mga cellphone doon.